Psalms 116, verses 12 down to 15. Unsa man ang akong igasa sa Ginoo sa tanan niyang kaayo kanako. Akong iisa ang kupa sa kaluwasan ug pangpito nako ang ngalan sa Ginoo. Magbayad ako sa akong mga panaan sa Ginoo diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Bililhon sa pananaw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga balaan. Ang Dios sa panalangin sa pulong. Now, ang pulong sa Ginoo nga ato pagkahisgutan karon, magkahisgud kita may tungod ini ginatawag the death of affliction. Ang kamatayon sa Kristohanon. So, base sa inyong manggod ka testamento, nakita si Angelino Pilidugandawat, Legazpi, is napangalagad sa Ginoo sa unang panahon tingali. So, magkahisgud ta may tungod sa kamatayon sa Kristohanon. Ingon pa si Salmista David, ingon niya sa 116 verse 12 down to 15. Ingon pa niya, unsa ba ang akong ihatag sa Ginoo? Kadiin makadawat ako og gasa. Ingon pa niya, I will take up the cup of salvation. Ako ang dalahon ang kaluwasan. I call upon the name of the Lord. Tawag ko sa pangalan sa Ginoo. Namuna ang panaan ni King David o ni Salmista David na iyahang magsangkit siya sa Ginoo alang sa iyang kaluwasan sa tanan niyang kinabuhi. Naingon pa ang pulong sa Ginoo, that is inevitable. In other words, unprevented. Dili kayo siya mapugnan ang kamatayon. Whether ready ka o dili ka ready, kung maabot ang kamatayon, mamatay na siya. Bisa pag maingon ta nga, dili man ko andang mamatay. Mangutanan ta sa tao tingali, kung maghimo tag survey, siguro halos siguro 100% ang tao mahadlok sa mamatay. Isip lamang atong grabe na ang iyang balatian, mandoy na lang siya mamatay. Pero ikaw nga lagtik pa, aktik pa yung lawas na labi na din sa kwarta, nagkag mga kaptangan. Kung pangtan pang tingali ka, kung andang baka mamatay, mo din ka andang mamatay. Tingali, sa mga reason kay dili pa ka ready mamatay, kaduha tingali dili pa nimo andam mutiyaan ang imong mga napundar sa kalibutan. Dagat sa kwarta, dagat sa pagtangan ng napundar. So ingon pa ang pulong sa Ginoo, ang kamatayon dili sa kapuklan. Ang Hebreanon 9:27 nag-ingon, it is appointed to man once to die, but after this the judgment. So daw gi-appoint ang tao nga mamatay siya. Ini nga appointment ang dili nato pwede nga i-cancel. Pag manuktok na sa imuha ang kamatayon, dili pwede nimo i-cancela o dili ka makabaliban. Kay ang ato ang kinabuhi naaman sa kamot sa Ginoo. Ini nga appointment sa kulang gikaingon dili sa pwede i-cancel. Unlike sa imuha nga appointment ngali sa imong amigo, nagabot-abot ngali mo magkita ko sa imuha nga doktor, sa imuha nga abogado, na doon na mo yung mga panagkita, doon na mo yung isutanan, na kung adunay emergency, pwede ka manawag sa imong amigo nga Brad or Ray. Kung ko sarot kay doon na nahitabo o doon na importante, emergency tayo. Pwede pa nga i-move na lang nato sa meeting at mga panagkita. Pwede ka manawag sa imong doktor, Dok, di ko kaanghang aron sa clinic o sa hospital kay doon na emergency nahitabo. Kung sa imong abogado, pwede ka mingon nga attorney, kanang i-move na lang nato ato ang panagkita. Pwede sa i-cancel, pero ang kamatayon, pag buabot sa imong kamatayon, dilibit ka kabaliban. Kamatayon ka na ka. Ano pa, that is not an appointment for some. Ang kamatayon, dili lang alang sa pipila, kundi alang sa tanan. Bisag kinsa ka pa, o unsa ka pa, unsa pa ang imong kahimtang sa kinabuhi, mamatay jud ka. Walay bisan usa ka nato nga dili mamatay. Kita tanan mga matay. Walay extension ani, walay exempted ani nga tao. Ha? Walay pinalabi ani kamatayon. Dilibot bata pa ka, dili ka mamatay. Dilibot pasabot na wala kay sakit, dili ka mamatay. Dilibot pasabot na medyo maayo imong puti sa suraan ka, gwapo ka, dili ka mamatay jud ka. Amerikano ka man, o Bisaya ka man, o Insik ka man, o Nitibo ka man, pag mabot ang kamatayon, mamatay ka. Bisag unsa pa ang imong standing sa imong kinabuhi.
Portahan ka man, kabus ka, dato o kabus, inila ka man o dili inila, graduhan ka man o walay grado, pag-abot sa kamatayon, mamatay ka. Ingon pagani si Solomon, ang tao o ang hayop managsamara og dangatan kamatayon. Kita ka og kering pero mga hayop na nangamatay inana ko ng tao mamatay ka sa. Walay bisan sa kanato nga magpabilin nga buhi ning kalibutana. Except lamang kung maagtan ka inigbalik sa Ginoo. Pero samtang wala pang balik sa Ginoo, pag-abot sa panahon nga ikaw biya ni kalibutana, biya. Ingon pa sa usa ka medical na termino. Doon na daw ka serious na nanitabo o tao nga doon na sa ibalatian. Kung ingon ang doktor nga ang iyahang kamatayon o ang iyahang kinabuhi kay pre-terminal. Ano na pre-terminal? Huwag masabot sa pre-terminal na marag padulong na siya sa kamatayon. Pero wala masabtan sa doktor na kitang tanan padulong ta sa kamatayon. Yan lang ang katong tao nga nagtinga-tinga na, din lang kung tao na 50-50 na, pero bisan kita na mga lagsik pa, pre-terminal na, atong kahintang din sa kalibutan. Panunong ka sa kamatayon. Tama sa kagingon, last time, ang iani ko, si Angelino, kung sa ang ginangatan ni Angelino, inani ko ang dangatan nato. Hayaan ko sa kapagod sa panahon. Kapukan ko sa akong mga kuryente, na ihatod ko sa dito sa lugar na nauna lang siya. Pero ang atong appointment moabot usab na sa tuwa. Nauna lang ang iyang appointment niya. Pero kita tanan individual sa tuwa may mga appointment ta. Kung kini nga appointment dili gayud nato sa balibara. Ingon pa ang Roma 5:12, therefore even as through one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed on all men inasmuch as all sin. So kitang tanan mga matay tungod sa sala nga miabot diri sa kalibutan. Kaya kung wala makasala si Adan o si Eve, posible dili kita mga matay. Ba't kita tanan, kaya nakasala man si Adan o si Eve, kita usab ng mga tao nakasala man, kita usab mga matay. Ikaw pa ang ulo sa Ginoo sa Roma 6:23, nakasala ang tanan. O ikaw pa, ang bayad ng pagpakasala, kamatayon. For the wages of sin is death. Subot pa subot, ang tanan na nakasala, pagabayaran niya o kamatayon. Nakitang kalan kay makasala kita. Walay bisan sa kanatok na dili guilty sa sala. Whether dako ba na o gamay na, dili na importante atubangan sa Ginoo. Dili pangutanon sa Ginoo, iatubang nimo dili ka pangutanon kung sa kadako ang imong sala. Kay ang silutan sa Ginoo ang sala man, dili ang gidakon sa imong sala. Gamay man o dako ang imong ginhimo nga salaon atubangan sa Ginoo. Isa man na o punishment. Parihara ang punishment kalayo mo. Kung may kapdagan ka, ikaw, walay Kristo. Walang importante, nakitang tanan na nagpakabuhi ni kalibutana na guilty sa sala, ato agyod na tubutan na kita mahugasan sa ato ang mga sala, minaagi kang Hesus Kristo. Kaya wala may langit na maagi, aron makasunod kita sa gingharian sa Ginoo, si Jesus Christ naman kayo. Ito pa ang tulong sa Ginoo sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa katumahan kung dili pinaagi sa Kaan. So si Jesus Christ lang ang buktong paagi aron kita makasulod sa langit. At kung wala si Jesus o dili ka magamatag og pagtagat ng Espiritu diha sa imong kinabuhi, adto ka sa kalayo. Wa gid ang punishment sa tao. Ha? Inumduman nato ang prepare sa Ginoo na napuloy-anan duha. Manang ato wag gid sakto na dili tanang tao moadto sa langit. May mga tao nga moadto sa impyerno. Kay duha man ang gi-prepare sa Ginoo pagapuloy-an sa tao. Ang kalibutan karon murag ang ginahuna kay langit tanang tao. Kay kung mamatay ang tao, bayingon man ang uban na malangit pa na siya. Ang pinaka reason nga nung daghan man sa impyerno kay balumot. Okay, ang tao dili biya sa pagkasala. Ano man? Tungod kay aduna may pagtulunan. Siguro, awin mo ani. May mga pagtulunan na kung mamatay ang tao, tutuan siya para malangit siya. Sultihan mo ka mo, kung gusto ka matod langit, dili ang laing tao magbuot sa imo. Kung dili ikaw mismo mabuhit ka ang magbuot kung asa ka mo at gusto mo ato, langit ba o impyerno. May kung ako, maluwas ko, ini kamatay na ako, bisag walay Kristo ang kinabuhi. Basta kay naalay mag-ampo sa kwa, dili na ako mamasyon. Dili na ako magwali sa ulo. Dili na ako musunod sa simbahan na naman. Pwede na akong maingon sa
ako ang asawa, ako ang gilikanan, ako may nga isuon na kung mamatay unya ko, padalhi ko diri ako buangko. Ang buhay ko ninyo ay para malangit. Inana. So anong ang tao dili makalagad sa Ginoo? Tungod ni anak nga klase nga pamaagi sa kaluwasan. Pero ang kailangan ko ng Biblia, ang Biblia nagsulti sa Juan 1:12. Kasi gingon, sa tanan nga nituo, bidawat sila gihatagan sa tungod na mahimong mga anak sa Dios. Ang pangutana, kung siya ang Hilino, nautan siya na tao atong buhi pa siya. Kanya ang inyong conclusion kay malangit siya kay adunay mag-ampok diri ka. Pangutana, siyang Hilino ba na naana diri sulod sa iyahang anungon niya, makahimo pa ba siya sa pagdawat sa Ginoo? Wala na. Bakit na siya? Makahimo pa ba siya sa pagtuo sa Ginoo? Di na siya katuo, Ginoo. Ipatay na siya. Kinsa man ang dapat mutuo sa Ginoo? Kinsa man dapat mudawat sa Ginoo? Dili ang patay, kung dili katubuhi. Kita. Tumuna ang Ginoo sa pulo sa Ginoo. Nakatangan na mituo, midawat, sila gihatagan ug katungod na mahimong mga anak sa Dios. Dili ang patay ang gipasabot adto. Wala na gingon ang Biblia sa unang ata sa Juan 1:12 nga ang kanang patay nga mituo. Mudawat maluwas, kung dili nag-ingon dito ang tanan nga mituo, mudawat sila gihatagan katungod na mahimong mga anak sa Dios. Munang kung magwali ko sa puno sa Ginoo, dili ito nagawali nga iya sa patay ang ako wali, kung dili sa atuan ni mga buhi. Kay wala na ni sayang madungog sa ito pa, wala na niya makita kung unsa atong gihimo karon. Kay nagingon ang puno sa Ginoo, it is appointed unto man once to die, after that judgment. Ha? Ang tao mamatay, makausap og human niya ang paghukom. Wala may daghan pa na daghan pa nga yang sungitan. Naapa pa sa adto-adto kung dili hukman na sa Kristo. Mana kung mutuo mo Biblia, tuohay ang pulong sa Ginoo. Pero kung di mo mutuo Biblia, pwede ninyo baliwalaon ang pulong sa Ginoo. Pero sa pagkikitan ko mo na kung naamay pamaagi sa kaluwasan si Jesus Christ. O kung naamay buktong nakayot kung siya luwas ba o di luwas, ikaw na. Kung imong idawat si Jesus Christ sa buhi pa ka, ituuhan mo siya, gialagaran mo siya. So baka siguro kita na sa imong kamatayon, dito ka mukuyo kay Jesus Christ. Dito ka mukuyo sa iyahang kulianan sa iyang paraiso na iyang iandam. Iyan itong mga tao na iyahang mga liluwas. Pero kung sa buhay pa ka, wala ka nagapangalaga sa Ginoo, wala ka nagahatag o pagtagal sa Ginoo dahil sa kinabuhi, hindi kamatay din mo, kapildihan para sa iyo. Another one, for the Christian death is acceptable. Ang kamatayon sa Kristohanon madawat. Madawat ra. Ano man? Ang Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Kay alang kanako ang pagkinabuhi ni Kristo ug ang akong kamatayon mo'y akong kadaugan. Anong acceptable ang kamatayon sa Kristohanon? Kay kadaugan para sa iya. Wala kung nag-isot ka ni kinabuhian, nag-antos ka sa balatian, nag-antos ka sa problema, kalisod, kapait sa kinabuhi. Kung ikaw, wala'y Kristo sa imong kinabuhi, mas labaw ka mag-antos, kung dito ka sa impyerno kabulog. Pero kung ikaw, adunay Kristo, kung mag-antos ka man ng kinabuhian, at least, hindi ka matay nimo, magmadaogon ka. Kaya mo na ingon ni Pablo, kay alang ka na ako ang pagkinabuhi niya kang Kristo, at ang akong pagkamatay, maong akong pagkamatay. Wala akong gingon, niya dili manan mga batay magpadaogon. Ang kamatayon ni ang Hilino, kung siya aduna may Kristo, dili kapildihan para sa ilang. Kung dili kadaugan. Ano man? Abot sa pagpamanhaw, siya bukuyo sa paraiso nga giandam sa Ginoo. Pero kung ikaw mamatay, walay Kristo ang imong kinabuhi, kapildihan ka na alang kanina. Kaya kinsa ko'y magmadaogon kung sa impyerno papadulong. Kapildihan yun. Wala imong padriya, the Christian has nothing to lose by death. Walay mawala kaniya kung siya mamatay. Walay mawala kung siya kakristuhanon kung siya mamatay. Ano man? Kadaugan man para sa iya. Pero kung ikaw ilik kristuhanon, dunay mawala sa imuha hindi kumatay ka. Kaya imong kamatayon, kapildihan. Ang imong kamatayon, kapildihan. Ang mawala sa imuha, ang imong alag kay isugod ka dito sa impyerno. Now, consider nato kung unsa ba ang maangkon sa usa ka Kristohanon inig kamatay niya. Ingon padre na, he is released and delivered from all the troubles and distresses of this life. Makalingkawas na siya. Ang Kristohanon na mamatay, makalingkawas na siya sa tanan nga kasakit ning kinabuhian.
Makalingkawas niya sa mga problema, mga kaguol, mga balatian. Makalingkawas siya sa mga balatian, sa mga kapildihan sa kinabuhi, sa mga disappointment sa ining kalibutan na makalingkawas na siya. Makalingkawas na siya gikan sa mga persecution, makalingkawas na siya gikan sa pagkaulipon sa sala, makalingkawas na siya gikan sa pagkadili matinuon, pagka maduha-duhaon, makalingkawas na siya sa kahadlok, makalingkawas na siya sa temptation ni Satanas o sa pagpanintal ni Satanas. Mao na ang mahitabo kung ang usa ka Kristohanon mamatay. Pero kung ang usa ka tawo mawalay Kristo yang kinabuhi kung mamatay kapiltihan para sa iya. May pagasakiton siya dito sa kalayo, mawalay pagkapalong sa tanang adlaw sa iyahang kinabuhi. Mana ato agit na sakton, adunay di impyerno. Isensil nato sa kalimpatakan nato, adunay impyerno. Kaya basin ang atuang hunahunang ba na langit ra ang giandam sa Ginoo. May impyerno nga giandam ang Ginoo. Ang impyerno actually wala na gi-prepare sa Ginoo para sa tao. Medyo kintay giandaman sa Ginoo impyerno. Si Satanas, si Lucifer. Kaso ang problema, dili man dili man buot si Lucifer nga mag-inusara siya dito sa impyerno. Buot niya na ikaw iyahang kuyugon dito sa impyerno. Anang padayon ang iyang pagpanintan aron aduna sa ikauban dito sa impyerno. Ingon pa, as soon as the believer dies, he enters into the presence of God and is immediately with Christ, which is far better than being here sa kalibutan. E nagkamatay sa Kristohanon, muadto dayon siya sa presensya sa Ginoo. Immediately, uban siya kang Kristo. Andiin, mas labing maayo kaysa kinabuhi diri sa kalibutan. Manang wala na daghan pa ng mga kasikot-sikot na ang kalag ang tao nga mamatay kay masangit pa, ibutang pa sa usa ka dapit aron ang tuan sa maluwas niya. Kumutuo mo sa Biblia, kung namoy Biblia, basaha ang Romano 9:27. It is appointed unto man once to die, and then judgment. Wala na kasikot pa. Judgment tayo pagkaroon. Wala nga. As soon as nobody, 2 Corinthians 5:6-8. So we are always confident knowing that we are at home in the body. We are absent from the Lord. Kung ikaw, dunay Kristo imong kinabuhi, masalikod ka. Kung ikaw mamatay, ubiyak ka, hining lawas nimo kung ikaw maadto sa Ginoo. For we walk by faith and not by sight. Ingon pa, we are confident, yes, well, please rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ubiyak ka lang, inilawasa, aron ikaw matubang sa imong Ginoo. Katapusan, for the Christian death is timely. Ang kamatayon sa Kristohanon kay gitakda kayo. Walay kamatayon na kanang wala kanang bitaw dili pa niya panahon. Kung mamatay ka, nilibot pasabot nga dili pa na mo panahon. Kung dili panahon na kita niya. Masa ganyan si Angelino nasa sakit, di ba? Si Angelino namatay siya at the age of 87. Ang kamatayon niya is timely. Buot pasabot, panahon na niya. Nilibot pasabot nga, mingon ta nga, or mingon kasi mo kagalingon, na kung wala lang siya sakit, dili siya mamatay. Absan pa unta siya binta o wala siya. Pero dili na siya. Ay sakit niya o wala. Ang Ginoo kabalo siya kanus aras sa kanya. Mamatay din siya. Di sa pagmingon ta nga, namang siya sakit, huwag kaunta na karon. Dili na ang Ginoo. Dili mo pwede mailan ang Ginoo. Ang Ginoo na sa kinabuhi sa tao. Nagtuo ba dahil ka kung wala siya sakit, buhin siya karon. Pumatay din siya. Kaya ang atong kinabuhi din sa kalibutan, atong tuig sa kalibutan, ihap sa Ginoo. Kung pila na katama. Pero sa mamatay, sila imong edad mamatay. Dili na ito pwede nga malingla ang Ginoo. May man dili Ginoo ang nagdunit siya kinabuhi. Ang Ginoo naghawid siya kinabuhi. Subot pa sabot. Ang kamatayon sa tao, very timely. Hindi pwede na ito, iladon ang Ginoo. Ikaw pa, Christian never dies too soon or too late.
ang kamatayon sa Kristohanon, dili ta makatawag na mamatay, nga dali na yung kamatayon o dugay siya mamatay. Hindi kamatay niya, panahon na gina niya, schedule na gina niya. Kaya kung siya, wala siya sakit, pwede siya mamatay nga naglingkod ra, kadagat na mamatay nga, naglingkod ra, naghigla, wala kamata. I remember by usa ka pastor na ako ang nakita. Na-check ko kaya namatay siya. Namatay siya, nangutana ko siya, kamatiyan aling pastor. Ano yung asawa? Isa, naglingkod naman siya, pastor. Okay. Nabatasan ng loob niya, natanaw siya ang basketball sa TV dito matagabiin. So, atong matay, kanyang bana nga pastor, naglingkod niya sa sala, atubang sa TV, natanaw. So, natungkod lang. So, ang iyang asawa niya, kay natanaw lagi ang bana ng basketball, nasunod sa kwarto, mga bata, ang tulog, kaya natanaw basketball ang bana niya. So, pag nakamatay ang asawa niya, pag mataan ng adlaw, mga alas 2 nga, nagandang ka magyapon ang TV. Sana. Kanya, wala na may tao. Karon pagtanaw niya, yung banan niya, naglingkod niya, yung abi niya nakatulog lang, ibalaan niya, namatay niya. Mutana ko, unsa may sakit ni pastor before namatay. So, man siya gihap, hospital pa ko ang sakit. Walang doktor kasi na makaagi o check up or atong hospital, kaya naatay giatake ba siya. So, namatay siya. So, buot pa sa buot, ang atong kamatayon is very timely. Alay panahon na natugutan sa Ginoo na mamatay ka, brutal ang imong kamatayon. Maligsan ba ka? Tumbahan sa kahoy, tumbahan ang puste. Pero, dilibot pasabot na dili mo na panahon. Panahon na. Sometimes ang Ginoo gamit ang tao para ipahigayon niya ang ending sa imong kinabuhi. Tayo na. Wala na dili sa ayaw pagtuo nga ikaw bata pa, ikaw wala kay sakit, ikaw kaya na kusdan pa ka, himsog ang imong lawas, na dili pa ka mamatay o dugay pa ka mamatay. Ang Ginoo ang nasayon sa imong kamatayon. Ano daw, Pablo ingon niya, karon ang adlaw sa kaluwasan. Anong wala siya moingon na ugma, sunod bulan, sunod tuig. Kundi anong ingon ba siya na karon ang adlaw sa kaluwasan. Kaya dili nimo pwede i-delay ang kaluwasan sa Ginoo. Dili nimo pwede unya-unyaon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kami ka, unya na Lord kung kanang wala na ko'y trabaho, retire na. Unya na Lord kay bata pa ko. Dagang pa kong trabahoon. Unya na Lord kay busy pa ko. Ano sa dahil mo alagaran ang Ginoo? Kung tigulang na ka, kung retired na ka. Ang problema, kung di ka pa-absent retirement nimo, buhaon na ka sa Ginoo. Ulahin na ang tanan. Ang problema kung dili ka pa ka, ang problema, mamatay ka nga, wala kay sakit. Matumbahan lang ka sihig. Slide lang ka diya sa imong banyo nimo. Wala kay sakit, wala. Slide ka, naparok ng ulo, namatay ka. Kung wala, ino ni Pablo, karon ng adlaw sa kaluwasan. Kaya dili nimo pwede i-delay. Dili nimo pwede langayon ang kaluwasan. Kaya wala ka mapayon kung ano sa ka mamatay. Walang isang kanato na nasayot kung ano sa ka mga mati. Kung inumduman nato, inong pa, the Christian never dies too soon or too late. God never makes mistakes. His timing is always perfect, although we may not understand it. Ang kamatayon sa tao, dili ka makaingon na sayo ra kaayo o dugay ra kaayo. Kung kay ang Ginoo, dili kayo siya makaingon. Ang time na kitagana sa Ginoo sa imo is perfect. Di lang ta usahay makasabot sa schedule sa Ginoo o sa time na kitagana sa Ginoo sa tuwa. In Job 5:26, you shall come to your grave in a full age, like shock of rain comes in its season. Kita daw tangan, mato kita sa tuluganan, nga igok na ang atong Panginoon. Buat pasabot, kung may tag-igok na ang atong Panginoon, bisa pa, di sa anyos na nga namatay, igok na nimo nga Panginoon. Anak ka, sa kining kinatawag, full age nimo, sa kinabuhi nimo. So, di pwede nga, bata naman na siya, namatay na siya. Ang Ginoo, dili natin pwede ilado. Kung namatay ka o tigulang na ka, pareha kay Angelino, grasya sa Ginoo. Yang Biblia nag-ingon, ang tao, ang taas, matagaan sa Ginoo, ang tao ug taas sa kinabuhi from 70 to 80. Pero kung mulakpas ka na, grasya na. Kaya ang tao sa unang panahon, ang tao pinakataas na edad sa tao of 900. Simito sila. Ang pinakataas na edad sa tao, ibok sa unang panahon. But
sa ilabihan kadautan sa tao, nagkakulhod ang edad sa tao. Pag-abot kay Noah, mingon na lang ang Ginoo pagkatapos sa lunok, mingon ang Ginoo na ako paubsan ang kining gitason sa panumigon sa tao. So 120 na lang ang edad pagkatapos sa lunok. Pag-abot ito sa Salm, pag-abot kay King David, mingon ang Ginoo kay King David, ang tao kadaan niya ang edad 70 to 80. Kung walang pa siya anak, grace kasi. Nandang grace. Wala kung siya, anong grace na siya? 97 naman siya. Ano ba? Kay samtang kalidad ang tao, katibulang ang tao, grabe ang iyang napagkakita. Kamo na, nagkaubos ang palidaron sa tao. Manakita pa lang, mga batay pa, walay bata, walay tigulang. Yung sakto atong pangidaron, hindi ko matay. So ito pa ang Psalms 31:15, my time at in your hand. Ingon, itangit na David, ang akong panahon, ang akong oras, na naa sa kamunod. Kung walay bisag kita na nasayod sa tuwa ko sa kamunod. Ako nang gikaingon ngayon na, ayaw mo pagsalik na kamo bata pa, ayaw mo pagsalik na kamo, walay sakit, ayaw mo pagsalik na daghan mo vitamins na ginainom, daghan mo tambal na ginainom. Abot na ang imong pangatayon, ang imong katapusan ng katayon. Matay kita. Walay bisag mo sa kanaton, makapuno ka na tayo. Andang ka man o dili, matay ka. Wala ko, tama kay, dapat pangandaman sa kinabuhi. Labaw pa sa St. Peter, labaw pa sa Doris Lake. Imong kalat, paniguradong. Mag-unsa man na nindot mo ang uloy-anan sa kalibutan o mag-unsa man nga nindot ang imong lugnanan sa kalibutan. Isang pa lubong ka o tahunan, sinintuhan ka kanang mahalon na mga bato. Mga hilik na mahalon, buwan ka bungon na ang bitkahoy, buwan ka bungon na bol. Para dami lang mo ang kahintang ito sa yuta. Pero hindi ba? Ang iyong bangkalan. Lawas niya kadukta. Wala puno sa ino. Gitang ka sa yuta, umubalik ka sa yuta. Ang imong inikamatay sa tao, ang yuta, ang lawas umubalik sa yuta. Ang espiritu muli sa Ginoo. Ang kalag, matubang sa umanan. Kumuna, asa may palabihon mo? Kung natay ka siguruhan, wala ka o St. Peter o Doris Lake. Kasi na siya. Pero kung wala ka nagahatag o pagtagad sa imuhang kalag nimo. Mas iuna nimo ang imuhang ang kalampusan dali sa kalibutan. Kapag abot man sa panahon, imuhang mga pagkapiyaan. At maayo pa na mamatay ka sa pakuyamot sa kalibutan. Ang dito sa langit, ipuyo man ka, sa ka, anin sa palasyong iyan. Mana ako ang kain sa inuha na nadaing iyon na ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Tantang napay panahon, tantang napay oras. Ayaw pagsalig na bata pa ka. Pagsalig na wala kayong sakit. Kasi ako nang ikaingon, wala ka masayon